umaga po sa inyong lahat. Let us praise the Lord our God with all our hearts and we will glorify His name forever. Amen. Sama-sama po tayong umawit sa Panginoon. Thank you, Lord. Sa iyong kadakilaan, Panginoon. Thanks, Lord.
for us, O Jesus. Hallelujah, Lord. Tuloy ka namin, Lord, sasambahin ka namin at itataas, O Diyos. Yes, O Lord. Bawat oras, walang hanggan, pagpupuri ang inaalay ng mga anghel at nilikha. Isang tinig naman ako ng pagsamba. Banal ang Panginoon, banal ang Panginoon. Hallelujah, purihin ka, dakilang hari, lumalatiin ka, makapangyarihan, tataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman. Bawat oras, walang hanggan, pagpupugay ang inaalay ng mga anghel at nilikha. Isang tinig naman ito ng pagsamba. Banal ang Panginoon, banal ang Panginoon. Hallelujah, purihin ka, dakilang hari, lumalatiin ka, makapangyarihan, tataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman. Hallelujah, purihin ka, dakilang hari, lumalatiin ka, makapangyarihan, tataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman. Sa'yo ang karangalan, lubos ang kabutihan, bukas ngayon maghari ka, ika'y pagpupurihan, sambahin ang iyong pangalan, bukas ngayon maghari ka, sa'yo ang karangalan, lubos ang kabutihan, bukas ngayon maghari ka, ika'y pagpupurihan, sambahin ang iyong pangalan, bukas ngayon maghari ka. Hallelujah, purihin ka, dakilang hari, lumalatiin ka, makapangyarihan, tataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman. Hallelujah, purihin ka, dakilang hari, lumalatiin ka, makapangyarihan, tataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman, makapangyarihan,
kagalingan. Ikaw, O Diyos, ang kalakasan, Ama. Ikaw ang aming buhay, Ikaw ang aming hininga, O Diyos. Salamat, Panginoon, at ang lahat ay binabalik namin sa iyo, lahat ng papuri, pasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Purihin po ang Panginoon at isang magandang araw po sa bawat isa na nakasubaybay at sa atin pong ikalawang linggo sa buwan ng Setyembre ay patuloy po nating tanggapin at pagbulayan ang mga katotohanan ng aking pong ibabahagi sa pagpapatuloy po ng ating True Wealth Creation Series na mula po sa pagtuturo ni Dr. Jonathan David. So tayo pong lahat ay manalangin. Heavenly Father, lahayag po sa inyo ang lahat ng bagay sa aming buhay. Wala po kaming maitatago o maililihim, Panginoon. Kaya nagpapasalamat po kami na patuloy, Lord, na kami ay itinutuwid mo at patuloy na binibigyan ng kapahayagan ng katotohanan sa iyong salita. Dalangin ko po sa mga tatanggap at patuloy pong maniniwala, Panginoon, sa iyong salita at katotohanan, ay ikaw po ang patuloy na magpala na kanilang maisagawa. Hindi lamang maunawaan kundi, Panginoon, yung wisdom upang mai-apply agad sa kanilang buhay at makita nila yung resulta, Panginoon, ng mga pagbabagong gagawin mo the moment na paniwalaan nila ang mga kakayanan mo at kung sino ka sa kanilang buhay. Pagpalain mo po ang bawat isa sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. So last week po ay sinimulan natin yun pong True Wealth Creation at sa atin pong sabi nga ay sa Isaiah 61 verse 1 na the Spirit of the Lord God is upon me because the Lord has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and the opening of the prison to those who are bound. So kasama po ito sa atin pong tinanggap na gawain mula sa Panginoong Jesus na kung paanong tayo po ay kanyang mga naging anak, hindi lang i-share po yung good news or yung gospel, mabuting balita, kundi patuloy silang dalhin sa pagkakilala sa Panginoon at hindi lang yung mga kayang gawin ng Panginoon sa kanila, kundi personal po, mauna muna yung kanilang relationship at patuloy na paglago sa pagkakilala sa Panginoon. So kasama po sa pagkakilala natin sa Panginoon ay yung hangad niya na tayo po ay patuloy na makaunawa. Sabi nga po mas marami pang verses or mga pagtuturo sa Bible, sabi po ng mga Bible scholars, patungkol po sa pera at sa paggamit ito, more than sa salvation, more than sa grace. Dahil alam po ng Panginoon kung ano ang puso ng tao, kilala niya po tayo. Even tayong mga nakakilala na sa Kanya. So may mga issues pa po na kailangang patuloy na i-deal sa atin ng Panginoon. At kung willing po tayo, alam po natin na makakalaya tayo at patuloy pang makakatanggap ng nais ng Panginoon na tanggapin natin na nagmumula sa Kanya. So sabi nga po, ang layunin ng ating pagtuturong ito ay upang maunawaan, mapagtanto at matutong aminin at maalis ang negatibong binhi na naitanim sa ating puso at sa ating mga paniniwala at mapalitan ito ng tumpak na katotohanan base sa salita ng Diyos na ating tinanggap sa ating espiritu. So kung paano pong ang Diyos ay espiritu, tayo rin po ay spirit man at kung ano po yung tinanggap natin, pwedeng intellectual, tanggapin natin o sa ating kaisipan. At sabi nga po ni Pastor Wilbert, ang pananampalatayang nakasalig lang sa himala ay mabuhay. So madali pong tumba at samantalang ang sasalita ay mas matibay. Yung pong katotohanan sa salita ng Panginoon, mas magiging matibay po ang atin pong paniniwala at pagtitiwala sa Kanya. Pangalawa, sa layunin ng pagtuturo ay upang ating gawin ang nararapat na aksyon upang maitanim ang bagong binhi at magsimula ngayon na. Hindi po bukas, hindi sa susunod na linggo o sa susunod na taon. Sabi nga po, yung pong pagtatanim, may season din po yan at kailangang itanim natin, lalo na po yung sa mga binhi na kinakailangan kung tuyo na or although wala po akong gaano kaalaman sa mga pagtatanim. Pero the moment na maitanim po ng tama yung binhi, makikita po natin yung pagsibol ng
yung usbong o yung bunga. At sabi nga magkaroon ng tamang pananaw sa ating sarili kung paanong tinitignan tayo ng Panginoon. Minsan kasi minamaliit natin ang ating sarili. Pero alalahanin natin yung sa Psalms 139 na I am fearfully and wonderfully made at tayo po ay ginawa sa wangis ng Panginoon. Kaya wag po nating mamaliitin ang ating sarili. Mayaman man tayo o mahirap sa ngayon, ay pantay-pantay po ang pagkalikha sa atin ng Panginoon. At yung wangis po niya, doon lang tayo nagkakaiba-iba, the way na tinatanggap natin at ipinamumuhay ang kanyang salita. At yun po ay nagmamanifest sa kung paano rin tayo ay patuloy na tumatanggap at pinananampalatayanan ang mga salita ng Diyos na hindi lang po para sa ating sarili, but even yung ating kabuhayan ay makikita po ang paglago at mga pagbabagong magagawa nito sa ating buhay. So sa oras pong ito, sabi nga po ni Pastor Wilbert, if lessons in life were not put into application, you are still living in the enemy's deceptions. Marami pong pandarayang ginagawa ng kaaway, even sa mga Kristiyano, na hindi pa po matatag sa pananampalataya. Pero the moment na atin pong patuloy na hangarin na Lord, gusto kitang makilala at gusto ko pang maisagawa ang iyong mga salita sa aking buhay at makita ang resulta nito, asahan po natin na tutugunin ng Panginoon ang ating panalangin at yung hangad natin na mas makilala pa siya ng husto. At yung pangatlong layunin, nais ng Panginoon na tayo ay tunay na maniwala na nais ng ating Ama sa Langit na bigyan tayo ng kapangyarihan na magkaroon ng kayamanan. Actually, binigay na po sa atin yan the power to get wealth or to yung create wealth. Kaya lang, yung paggamit natin, kung paano tayo magki-create ng wealth. Kaya nga po sabi ni Pastor Wilbert, our attitude towards money is of utmost importance because it is the reflection. Ito po yung nagpapakita ng ating attitude towards God. At kung paano po sinabi sa Proverbs 4:1, hear, O sons, the instruction of a father, and give attention that you may gain understanding. So, kasama po sa pinakita natin yung ating Filipino monthly income class. At gawa po ay, ayan, mas malaki na po yan ngayon. At makita po ninyo na hindi po ito yung para maliitin, kundi para ma-realize natin paano ba tayo nagiging mabuting steward ng mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. At kung ikaw man ay naandun sa poor, pero wala naman pong, sabi nga, hindi po natin nakita na meron pong poor sa ating grupo dahil wala naman pong umamin na mas mababa, o kung hindi man umamin, ay wala po nagtaas ng kamay nung tinanong ko yung mga bagay na atin pong tatalakayin sa susunod sa atin pong pagre-review. At kasama po doon yung ating, sabi nga yung financial status ko, na kung paanong yung ito po ito, yung una, yung have-nots. Ito po yung sinasabi ko na wala namang umamin at wala naman po talagang kabilang sa 4 P's na umaasa na walang resources, umaasa sa gobyerno at laging nangangailangan. Hindi po natin iisang tabi yung nangyaring bagyo na naranasan po ng lahat at yun pong tulong na kinakailangan mula sa gobyerno. At ito naman yung mga used to have nawala dahil sa mga maling investment o maling mga bagay na pinaglagyan ng pera, pinaggamitan. At yung pangatlo ay yung desire to have, nananatiling desire lang at hindi isinagawa yung kakayanan niya upang patuloy pang magkaroon ng panibagong source of income. At yung have insufficient, meron pero hindi na niya napalago, hindi na naging creative upang saan ko ba ilalagay ito, paano ko mamumultiply itong maliit na halaga. At yung panlima, yung will never have more dahil po nirefuse niya na patuloy na mag-venture sa mga bagong bagay at kontento na siya kung ano yung meron siya. At
yung pong pang-anim ay ito po yung nais natin na maranasan nating lahat na you will progressively have more. Kasi nagkaroon ka ng financial literacy, nag-aral ka, or yung inalam mo. Actually, hindi naman lahat po ng naging mayaman ngayon ay talagang may pinag-aralan. Pero inaral nila kung paano mapapalago, naging mabuting katiwala sa lahat ng mga bagay na binigay sa kanila ng Panginoon, at patuloy po na kanilang napalago ito, at maraming creative ideas na inilalagay nila sa aksyon. Hindi lang nanatiling idea, kundi isinagawa po nila, inalam kung paano mangyayari. At yun pong have an abundance na overflowing, na yun na hindi lang sa supply na para sa pamilya mo, kundi ikaw yung binibless ng Panginoon upang patuloy ding magamit upang i-bless yung iba. Isang bagay nga po na makikita natin na yung may negative Filipino traits na nakaka-apekto po sa ating finances. At ano po yung mga ito? Sabi nga yung Filipino time. Ayun lang po na yung Filipino time ay ito po yung sinasabing tendency lang naman na maging late. Okay? So sabi ko nga po, pag linggo, ang atin pong time ay na pinagkasunduan ay para po sa lugar na kung saan, saan po tayo, at hindi po yung kung saan komportable tayo. Di ba? May mga pagkakataon, pero sabi po nawa maalis ito sa atin na maging late, maging sa pananambahan, dahil ang Panginoon yung kamit natin dito, hindi lang po yung mga kapatiran, at yung pong makita natin na sabi nga, yung pag-honor natin sa Panginoon sa pamamagitan ng time na ibinigay niya sa atin, 24 hours. Wala tayong magiging excuse pag tayo'y dumating doon sa pagkakataon na makikita natin. Sa eskwelahan, sa opisina, hindi nga tayo nalilate, o sa meeting sa iba, o sa mga conference, hindi tayo nalilate, concert, hindi tayo nalilate. Pero pagdating sa Panginoon, nalilate ba tayo? Or pagpunta sa mga gawain na kung saan ay nagmi-meet po ang mga saints. Pangalawa, yung manyana habit, yung pwede namang gawin ngayon, ipagpapabukas pa. At pangatlo, yung fiesta culture. Diba? Wala ka nang perang pangkain mo or para sa pangangailangan mo pag nagpiesta pa. Sige ang utang. Para lang may maihanda. Para kanino ba yung pinaghahanda mo? At yung crab mentality na pag nakita mong yung kapitbahay mo ay pinagpapala or may mga bagong gamit, nako, talaga namang may pagkakataon na sabi nga yung ina-knockdown mo, marami ka nang masasabing negatibo or hindi mo napapansinin dahil nainggit ka na. At yung hiya factor na nahihiya ka naman magtanong. Yan, yung mga pag hindi mo na nga alam, ayaw mo pa magtanong. At may pagkakataon na, ewan ko kung inabot niyo pa to yung bahala na si Batman mentality. So nawala na si Superman kundi naging si Batman na. Pero makita po natin yung, actually yung bahala na excuse mo lang yun dahil ayaw mong gumawa, ayaw mong mag-isip. At yung colonial mentality na ayaw natin yung mga local products, mas believe pa tayo doon sa mga foreign products or mga bagay na gawa sa ibang bansa. Although may katotohanan naman po din yung iba. Pero makita po natin yung skills ng mga Pilipino na pinagkaloob sa atin na kahit anong bagay ay nagagawa sa mga ultimo yung basura na nga nagagawan pa ng paraan upang magamit at maging kapaki-pakinabang para sa lahat. At yung attitude toward utang, yan, okay. So wala naman pong masamang mangutang, lalo na kung kailangan. Pero alalaman po natin na yung pag sinabing utang, kailangan bayaran. At yung pong pagbabayad, kailangan pinaplano din natin yon. Then yun pong splurging after payday. Okay, wala pong masama. Nakita naman na po natin yan na nais ng Panginoon na tayo ay masiyahan din sa mga pagod or yun sa ating pinagpaguran. Pero wag pong pang isang araw lang yung intindihin natin dahil bago po magkasweldo ulit, 15 days na naman hihintayin mo. So wag pong basta-basta yung gastos, kundi talaga pong binabudget. At yung kuripot attitude naman, yung sa sobrang kuripot mo na ultimo sarili mo ay hindi mo na tinitreat or yung talagang na ayaw mong gastusan.
ultimo, lalo na pagdating sa healthcare. Okay? Kung ano na lang mainom, kung ano na lang available dyan, na talaga pong hindi magiging mabuti sa ating physical na katawan. At yung kasunod po ay yung over-dependence on family. Hindi po sa lahat ng panahon, kung kayo ay nasa panahon na talagang sabihin na nating maluwag or mabilis ang pasok ng pera, pero hindi po sa lahat ng pagkakataon ganyan. Kaya nga po, binigyan tayo ng Panginoon ng kakayahan na maging responsable sa ating sariling pamilya. At patuloy na yun pong, minsan nga yung wag na nating ipasa sa iba, yung ating responsibilidad. Yung binigyan ka ng isda, tignan mo kung paano mo magagawang ito maging fish pen para magkaroon ka ng kabuhayan. So yun pong wag tayo maging over-dependent sa ating pamilya dahil sabi nga magkakapamilya din yung mga yan. At ang design ng Lord, yung immediate family, yun ang kanilang responsibilidad. At yung mga relatives ay hindi ko sinasabing wag nang tulungan, kundi yun po ay yun yung sabi nga mali sa kultura ng Pilipino. Pero makita po natin na yung bayanihan ng mga Pilipino, lalo na ito na nagdaang bagyo, ay nakita naman po natin yung pagtutulungan. Pero hindi po nila inasa lahat sa gobyerno. Sana po ganun yung attitude natin maging sa ating sariling buhay at sa buhay ng ating pamilya. Ang mga anak po ninyo, baka may mga ideas, may mga bagay na nais isuggest sa inyo kung paano mapapalago ang inyong kabuhayan at kung paano pong makakatulong upang yung kabuhayan na meron kayo ngayon ay patuloy pang multiply. Sabi nga po dito, isang maganda na makita natin, change always starts within ourselves. Sa atin pong sarili, we need to review our values to see which ones need to stay and which ones need to go. Once we identify our negative Filipino traits, we should all work hard to curb them for the betterment of our lives. Okay? So we can't always stay poor just because it's the status quo. Our traits should have never hindered us from having a better and more fruitful life. At ang pinaka-bottom line po nito, hanapin natin ano ba yung gusto ng Lord. At hindi lang malaman, kundi sundin yung gusto ng Panginoon para sa atin. Huwag lang natin paniwalaan, kundi tignan natin, Lord, ano ba talaga yung gusto mong gawin? Gawin ko, sundin mo. Dagdagan mo ng ano yung pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Then, dun sa spirit of poverty naman po, ay makita natin na sabi nga, yung thinking pattern ito na define natin na intimidates and harass our minds, both rich and poor. Mayaman o mahirap, meron pong yung spirit or yung thinking pattern ng spirit of poverty with doubts and uncertainties against God's nature, which is yung faithfulness po ng Panginoon in fulfilling the spoken word. Thus, sowing the seeds of mistrust and unbelief. Bantayan po natin yung ating sarili. Baka tayo mismo yung nagtatanim ng seed ng hindi natin pagtitiwala at ganun din hindi paniniwala na eventually ay paving the way for a self-contained life. Kaya ko na to, hindi ko na kailangan ng Diyos. Ako na bahala sa problema ko. Okay? So what does the spirit of poverty do to us? Build into our mind the deep sense of fear of lack. Meron ka pa pero takot ka nang mawalan. O takot ka na baka bukas ay wala ka na. Okay? No one cares for us na iniisip mo na ikaw lang ang concern sa iyong mga kinakailangan. Dapat ikaw talaga. Pero wag mong isipin na hindi ka iniintindi ng ibang mahal mo sa buhay. Lalo na po ng ating mga magulang. Lalo na po kung matanda na yung ating magulang. Hindi lahat ng panahon buhay yan. Hindi lahat ng panahon malakas yan. Hindi lahat ng panahon malusog yan. Pero makita po natin na more than sa mga mahal natin sa buhay dito sa lupa, iniintindi ho tayo ng ating Ama sa Langit.
na nagmamahal sa atin. Tapos, ano pong ginagawa ng spirit of poverty? Harasses our mind of the uncertainty of the future. Wala namang nakakaalam ng kinabukasan talaga eh. Pero isang bagay lang po ang alamin natin, ang may control ang Panginoon. At kung nakikita po natin yung mga pangyayari, makikita natin na talagang nalalapit na yung kanyang muling pagbabalik. At pang-apat, conditions us to gather more than what is needed. So makikita po natin yan doon sa nung pinaulan ng mana. At sabi, sa 6 na araw, ito lang yung pagdating ng ika-6 na araw, mag-gather kayo ng para sa 2 araw. Yung mga takot na baka wala nang makuha, yun, sinobrahan sa kanilang kailangan. So, ano nangyari? Inuod. Okay? At namaho doon sa kanilang camp. So, kung ano lang po yung instruction ng Panginoon, kasi nga ang Lord na mismo nagbibigay ng instruction, hindi pa nila sinunod. Okay? Mayayabang eh. Okay? Baka akala nila, kulang yung sinabi ng Panginoon na ito yung kunin lang namin. So, ano pa pong ginagawa ng spirit ng poverty? Draws us to the temptation to get rich quickly. So, ito po yung mga madaling na nadadaya ng mga scammer at yung mga may mga plano na hindi po natin na alam. Even yung mga pagsagot po sa cellphone natin, lalo na kung number lang, hanggat maaari, ingatan po natin ang ating sarili. So, pang-anim, attacks both the rich and the poor. Yan po yung spirit of poverty. Pwedeng may kaya tayo, may trabaho tayo, alam natin maalwan yung buhay natin. Pero may pagkakataon po na talagang inaatake tayo ng spirit ng poverty. Paano kung? Ayan, may mga ganyang tanong. So, wag mo muna tanungin, kundi paghandaan mo. Pag dumating yung pagkakataon ng ganito, meron ka nang ipiniprepare. Pero hindi mo ikinatatakot kung dumating man yun. Yun lang yun. So, breaking the spirit of poverty is through sacrifice and giving. Sabi po sa mga ngaral 2:24, ang mabuti pa sa tao'y kumain at uminom at pakinabangan ang bunga ng kanyang pinagpaguran. Alam kong lahat ng ito ay kaloob ng Diyos. Kung wala ang Diyos, sino pa ba ang makakakain o makakaranas ng kasiyahan? So, hindi yung pang mundong kasiyahan. Masaya ba kayo kahit kayo nag-iisa? Sabi nga po yun sa mga wala pang boyfriend o girlfriend, kailangan masaya ka sa sarili mo. Hindi yung maghahanap ka kasi malungkot ka, dalawa na kayo malungkot. Okay, so yung bagang maging masaya ka na, alam mong kasama mo ang Panginoon, ay nako, napakaligaya po. At yung wedding bells, talagang ganun. Darating yung panahon na masisiyahan ka na, alam mong ikakasal ka sa Panginoon. Ako, mas higit pa po yun doon sa wedding na ginawa dito sa lupa. So, Joel 3:10, sabi nga po dito, beat your plowshares, or yung inyo pong araro, into swords, and your pruning hooks into spears. Let the weakling say, I am strong. So, makita po natin dito, hindi sinabi kay Joel na sa let the weakling, sabi nga hindi sinabing, I will be strong, or I was strong, kundi I am strong, present. So kung ano man yung nararamdaman mo, ano man yung ikinatatakot mo, maging matapang ka sa Panginoon. At sabi nga po dito, dahil ang model natin na nagpakita ng kung paano pong yung spirit ng poverty or yung kahirapan ay patuloy po nating makapagtatagumpayan. Sabi po sa Pangalawang Korinto 8:9, sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo na bagaman siya'y mayaman, gayon may nagpakadukha dahil sa inyo, upang sa pamamagitan ng kanyang karukhaan ay magsilayaman kayo. At makita po natin na meron tayong mga resources. So, sa ating pong pagpatuloy, needed to break poverty. Unang-una, yung emotional resources. Pangalawa, yung mental resources. Pangatlo, spiritual resources. Pang-apat, physical resources. At panglima, support system. Pang-anim, role models. And pang-pito, knowledge of hidden rules. So, kasama pa po ito dun sa true wealth creation. At makita po natin, ano ba yung emotional resources na kailangan natin? Sabi po sa Ephesians 4:21-22,
If in fact you have really heard Him and have been taught by Him, just as truth is in Jesus, revealed in His life and personified in Him, that regarding your previous way of life, you put off your old self, completely discard your former nature, which is being corrupted through deceitful desires. Sabi nga po, yung atin pong pinaka-problema sa kasalanan, yung unang-una, yung pagiging rebelde, and then yun pong ating will, yung mga desire natin. Ephesians 4:23-24, to be continually renewed in the spirit of your mind. So kung tinanggal po natin yung ating lumang pagkatao, sabi nga kailangan we have having a fresh, untarnished mental and spiritual attitude, and put on the new self, the regenerated and renewed nature created in God's image or God-like, in the righteousness and holiness of the truth, living in a way that expresses to God your gratitude for your salvation. So, isang mga bagay po na makita natin. This provide the stamina to withstand difficult and uncomfortable and emotional situations and feelings. So, kailangan po natin ng emotional resources na kung paano nga patuloy na makita natin na yun pong mga pangangailangan natin. At kung paano pong mapapatibay yung ating sarili mula po sa mga pagbabagong kailangan mauna nating gawin. At isang biyaya po ng Panginoon na meron po tayong mapagkukunan ng tulong. At yung sabi nga po yung tao na merong emotional resources, sabi po the person is able to suspend the emotional memory bank. So kung tayo po ay may power bank sa ating cellphone, sa atin pong gadget, because to break free from poverty to middle class. Inamin mo na, mahirap ako ngayon. So para ka magkaroon ng breakthrough dyan, kailangan unahin mo muna na talagang yung emotion mo ay maging matatag at talagang ginusto mo. If it will be an entirely new experience. Yung dating habit mo, yung mga dating ginagawa mo, kailangan baguhin mo na kung gusto mong umangat ang iyong buhay, ang iyong kaalaman, hindi ka na yung patamad-tamad at yung pabanjing-banjing lang na walang ginagawa, kundi nag-aaral ka. Even sa hindi sa school, makinig ka lang. Makinig ka doon sa mga nagkaroon na ng mga experience at matuto ka. Hindi lang yung nakinig ka. They need a certain level of persistence and an ability to stay with the current situation until it can be learned and feel comfortable in that class or while in transition to that class. Sabi nga po, hindi madaling nasanay ka na sa buhay na mahirap. So the moment na umaangat ka, hindi mo masasabing nawala agad yung mga bagay or nasa sistema mo nung ikaw ay mahirap pa. At isang bagay po na makita natin na nais ng Panginoon na patuloy pong mabago ang ating kaisipan at yun pong yung abilidad natin to persist and stand depends on this emotional support, most often coming from the role models. So mamaya po madadaanan natin yon. They inspire the strength to push through out of the state of poverty. Pero sabi nga po, kailangan mauna ka muna na makita mo na ayoko na sa ganitong klase ng buhay na laging nangungutang, na pagka ikaw ay nakikita, parang gusto ka ng pagtaguan ng mga nakakakita sa iyo dahil alam na yung gagawin mo. Pero makita po natin, hindi nais ng Panginoon yan. At pandaraya po ng kaaway na ganyan ka na lang. Kaya mong iangat sa tulong ng Panginoon yung iyo pong kalagayan. Pangalawang resources na kailangan po natin ay yung mental resources. Those who want to break through must have the ability to have financial intelligence. So ito po yung mga simpleng pag-aaral. The individual must be able to process the needed information and implement it in the daily living. So sa
sa dami po ng ating mga makikita sa internet. Pero maging discerning din po tayo. Ano yung pag-aaralan natin at ano yung totoo. Sabi nga, may mga fake news at may mga fake na information din po kung paano paano mo mapapalago ang iyong pera o ang iyong kapital. Pero makita po natin na nais ng Panginoon na yung kaalaman na nagmumula sa Kanya ay patuloy po nating maisagawa. So, if the person can read, impute, and compute all that he is receiving and learning, hindi lang ho natanggap, kundi inaral pa, pareho po yan ng ating pong tinatanggap na salita ng Panginoon, hindi lang ho natin narinig at kinalimutan na, kundi pagdating sa bahay or kung may mga pagkakataon po, patuloy pa nating inaaral at patuloy pong i-reveal ng Panginoon ang kanyang sarili sa bawat isa sa atin, sa iba-ibang kaparaanan, sa abot ng ating kakayanan. He has a deciding advantage. Sabi nga po, all supernatural miracles happen on the foundation of natural obedience. So makikita po natin to sa John 2:3-4. When the wine was all gone, the mother of Jesus said to him, "They have no more wine." Jesus said to her, "Dear woman, what is that to you and to me? My time to act and to be revealed has not yet come." His mother said, so kung ikaw yung nanay, sabihan ka ng anak mo ng ganon. So, pero sinabi po ni Mary, his mother said to the servants, "Whatever he says to you, do it." So, yun lang po. Simpleng instruction. Ano man sabihin niya sa inyo, gawin nyo. Jesus said to the servants, "Fill the water pots with water." So, they filled them up to the brim. So, ito po ay mga 5 galon daw po per brim. Then he said to them, so wala nang hocus-pocus or seremonyas, pero sabi niya, "Draw some out now and take it to the head waiter of the banquet." So they took it to him, and when the head waiter tasted the water which had turned into wine, not knowing where it came from, though the servants who had drawn the water knew, he called the bridegroom. So ito po ay tinanong na bakit mas late na ibigay yung wine na mas masarap kaysa dun sa yung naunang ibinigay. So dito makikita po natin sa John 2:11, this is the first and of his signs, yung attesting miracles Jesus did in the Cana of Galilee and revealed his glory, displaying his deity and his great power openly. And his disciples believed confidently in him as the Messiah. They adhered to, trusted in, and relied on him. So makita po natin, disciples na ito ng Panginoon, pero nung makita po nila yung himala, ay patuloy po silang mas lalong tumatag yung kanilang pananampalataya na siya nga po yung Messiah. So, the person oppressed by spirit of poverty needs this spirit inspiration, re-educating his mind that all things can become possible if he believes God's sovereign word. Lagi pong sa ating isipan, laging may mga pagtatalo at patuloy nating makikita na minsan hindi natin mapaniwalaan kahit tayo ay Kristiyano na. So, isang bagay po na makita natin na all supernatural miracles happen on the foundation of natural obedience. So kung paano pong sinunod, hindi pa si Jesus yung una muna nagbigay ng instruction doon ay yung nanay ni Jesus, bago po si Jesus. Pero makita natin yung pagsunod ng mga servants at nakita po doon yung miracle na water you turn into wine. And even yung mga bagay na ginawa po niya upang mapatunayan na sabi nga po yung natural obedience, the water which is available was turned into wine which is not available. At makita po natin yung the 5 loaves and 2 fishes were available, binigay nung isang batang lalaki, yung kanyang baon, while 5,000 meals para sa mga lalaki lang were unavailable.
The mind must break free from the cycle of the rut and routine thought patterns and engage into the creative thought pattern and possibilities. So, yung makita po natin, yung pagre-educate sa ating kaisipan, ay patuloy po nating makita na naisasagawa po natin. Lord, re-educate me, Panginoon. Kung may mga maling kaisipan ako sa oras na ito, Panginoon, nais ko pong matuto sa iyong salita, ng iyong mga kaparaanan, Panginoon, kung paano ko mapapalago, paano ko magagamit yung the power ang binigay mo to create wealth. In Jesus' name. At yung pong pangatlo, sabi nga rito, ay yung spiritual resources. So the individual caught in the spirit of poverty needs to connect to an accurate spiritual source and a healthy, sabi nga po dito, yung healthy spiritual atmosphere that is saturated with God's presence. Ang presensya po ng Panginoon sa ating buhay ang talaga pong makakapagpatibay sa ating pananampalataya. Hindi po yung presence ng kapatiran, hindi yung presence ng ating pamilya, kundi ma-enjoy mo yung presence ng Panginoon sa buhay mo kahit nag-iisa ka. Masasabi ko yan kasi mas malibit ako mag-isa dito sa bahay. Talaga pong yung conversation sa Panginoon. And then at the same time, yung pag-worship sa Kanya, yung pagkain, Lord, kakain na ako. Pero man niyaya na kumain. Sabi nga niya, kung gutumin man siya, kanya lahat. So, makita po natin. Ayan, minsan ginagawa kong comedy yung mga, pero yung pong talagang, ang sarap kasi sa presensya ng Panginoon. Sabi nga, this will help the person to have enough water to swim into the river of God. Nakapag-swimming na ba kayo sa presensya ng Panginoon? O nalimutan nyo na? So, if God be for us, who can be against us? Romans 8:31. If God touches your life, the curse of poverty will be broken. You can tap into the power of faith and develop hope that will not disappoint you. Yung faith at hope po, huwag mawawala sa atin anuman ang sitwasyon ng ating buhay. Dahil nga po, yung pong ating pagtitiwala sa Panginoon, yung ating pong pag-asa sa Panginoon, hindi ho yung pag-asa weather report. Pero makita po natin na hindi po tayo madi-disappoint kung ang pananaw po natin ay kung paanong tinatanaw ng Panginoon at tinitignan ng Panginoon yung sitwasyon natin at gusto niyang ma-accomplish sa atin yung kanyang layunin. Hindi yung layunin natin, yung kanyang layunin sa atin. So you can find out that Jesus came to give His life and life abundantly sa John 10:10. God came to bless us so that we can be a source of blessing to others. At makita po natin na kahit po tayo ay nasa poor category or middle class, gagamitin po tayo ng Panginoon to bless others. Hindi kasi laki nung kung paano mag-bless ang mga rich people or yung mga middle class, pero gagamitin tayo ng Panginoon eh. Kung ano yung maitutulong mo, kung ano yung maibibigay mong magandang payo na susundin nung iyo pong pinagbibigyan, mga simpleng bagay. Pero yung pong patuloy na may kausap ka at biglang habang nagkukwento kung paano niya napalago yung kanyang business, bigla ka nagkaroon ng idea, isang biyaya po ng Panginoon yun. Na patuloy po nating pagka natinanggap mo yun, ang tanong mo kasunod, Lord, paano ko isasagawa ito? Hindi, Lord, sino yung lalapitan ko agad? Okay, magplano ka muna. Tanong mo muna sa Lord kung paano yung plano. Okay, bago po yung humakbang. So, this picture of God's true purpose will elevate the oppressed soul to rise to the occasion. They can see that with God, the situation is not impossible or hopeless. He now believes it is possible and he is capable to rise into what God has for him. This hope causes people to rise and fight for total victory. Na-share po ni Ate Mina na kailangan mag-rise higher tayo upang ma-access natin yung pong susi or kung paano ma-manage ng maayos yung ating finances. Ganon din po na-share na ito ni Sister Jane Testor. Kung paano pong pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon na maging manager
So kahit ikaw po ay mahirap, manager ka pa rin dahil may pinagkatiwala sa iyo ang Panginoon. Hindi ho yung mga manager na, kasi may pinag-aralan, kasi ganito. Huwag pong ganun ang kaisipan natin, kundi mismong ang Panginoon ang tumawag sa iyo upang maging manager. Then makita po natin yung physical resources. At yun pong biyaya ng Panginoon. Sabi po sa Romans 12:2 verse 1, how to serve God. My Christian friends, God has been very kind to us. Because of that, I really want you to serve God with your whole life. Offer your bodies to Him like a sacrifice that continues to live. Serve Him with everything that you have and that will please Him. That is the way to worship God. So, kasama po yung ating physical na katawan. At biyaya po ng Panginoon na kung tayo po ay bata-bata pa, patuloy po nating ingatan ang ating physical na katawan. The person can become self-sufficient as God has been merciful to give him physical strength for work and mental strength to have the power to carry through all the plans and ideas He has envisioned. So, sa mga bata-bata pa, talagang puyatan, walang kainan. Hindi naman yata uso sa inyo yung mga walang kainan, kundi yung kain ng kain. Ayan. Pero yung pagpupuyat at yung minsan talaga na-amaze ako sa grace ng Panginoon sa inyo, na kung paanong nagagawa nyo. Sabi ko nga, hindi na ako makatagal dun sa, minsan, napapatagal lang ho ako minsan ng tulog, pero yung abutin pa ng 11, 12, yan. Kaya madaling araw ko na lang nilalagyan ng icon yung inyong mga family altar, kung kayo po ay gabi na nag-pray. So isang bagay na makita po natin, nais ng Panginoon na maging yung ating katawan ay patuloy nating pangalagaan, dahil yan po ay templo ng Banal na Espiritu. With a healthy physical body and high mobility, we can start work immediately at any task given to us. This will be God's favored blessings on the poor, that He gives them a tough body and a resolute, or yung pong determinadong puso and mind to committed to rise and change. Minsan titignan ko, Lord, ito bang mga basurero, although nagpapasalamat po ako sa grace sa kanila ng Panginoon. Pero hindi pa ako nakakarinig kasi ng istorya. Na sabi ko nga hindi naman ako reporter para tanungin sila na ganyan na lang po ba yung buhay na gusto nyo? Siyempre siguro naman hindi, Okay. Pero makita po natin ano ang ginagawa nila dun sa kung hindi nila gusto yung ganung buhay, napilitan lang dahil wala na talaga para lang masustentuhan yung pamilya. Pero isang bagay na hindi po mananatili sa ganun, lalo na kung nakakilala ka sa Panginoon at ginagawa mo yung kanyang kalooban at pinaniniwalaan mo kung ano man yung mga bagay na sinasabi niya sa iyo at sinusunod mo, lalo na yung mga kinikilala mong may grace or yung grace carrier ng buhay mo. May mababago at mababago sa buhay mo. Support system. These are all the people we can go to when we need help. It is vital to have a primary source and also an extended family that can be here for us in times of need or in the eventualities. So, sabi po dito sa Hebrews 10, sabi nga po yung support system ay yung makita natin na dependable and trustworthy people and places we can draw help from and become elevated above the eventualities. So before po, sabi nga sa SCB, mga bagay na sa mga probinsya pinupuntahan ni Pastor Wilbert, hindi lang siya basta nagtuturo, kundi patuloy din po niyang iniaangat yung kabuhayan ng mga pastor doon. At patuloy po na dumarating yung time na talaga nang hindi ko sinasabi hindi na nangailangan ng tulong. Pero dahil tinuruan sila ni Pastor Wilbert paano mapapaangat yung kabuhayan ng mga pastor na sabi natin kulang yung allowance sa church, kulang yung kabuhayan para mapag-aral yung mga anak.
Pero tinuturuan sila na patuloy pong magkaroon ng isang grupo na magkakatulungan. Hindi po yung maglalamangan. Okay? At yung pong mga dating natulungan, yung mga maliliit na churches, mga maliliit na miyembro lang sa church. Pero makita po natin, pag naturuan at natuto naman, kasi pwede namang tinuturuan ka pero hindi ka natututo. Meron bang ganon? Marami po, even sa church. Okay? Nakikinig lang, pero hindi na natututo. So, hindi sa atin church yun, natututo naman kayo. So, isang bagay po na makita natin, those who are poor and are living in poverty need to be helped until they are above the situation and prevail. Ito po ay yung may kagustuhan lang. Kasi meron pong mga mahihirap na pag tinulungan mo, ang yabang pa eh. Ayaw makinig. Gusto nila kasi, hindi yung itinuturo mo, kundi yung gusto lang nila. Yes, may pagkakataon na ganon, na talagang kaya ayaw nila kasi hindi nila kaya. Pero kung magpapaturo po sila at mas nakikita nung mga nakakakita sa kanila, yung kanilang kakayanan, at willing silang matuto, hindi mananatili sa wala kang pinagkakakitaan. The church had its own support system, not just financially, but socially also. Kaya napaka-importante po na kayo ay member ng ating mga small group. Kaya nga, di ba, pag linggo, dahil every other week tayo, talagang pagka nagkwentuhan ay wagas. Pero sana pinagkakwentuhan nyo kung ano yung narinig nyo at ibinabahagi nyo sa bawat isa, hindi lang po yung mga kwentuhan ng mga buhay-buhay nyo at mga reklamo nyo, kundi yung pong magpalakasan, manalangin sa isa't isa at patuloy po na magbahagi na kung saan ay sabi nga po yung encouragement sa bawat isa. So they stayed together and shared as anyone might have need. So they are together and went to church together and bore witness to the resurrection power of God. So hindi lang po yung nag-iipon-ipon tayo dahil wala lang tayo makakwentuhan, kundi yun talaga pong spirit na nagtutulungan. Sa Hebrews 10:25, not forsaking our meeting together as believers for worship and instruction, as is the habit of some. So meron pong habit yung iba, nakalimutan na yung kanilang pagtitipon. But encouraging one another, and all the more faithfully as you see the day of Christ's return approaching. So this togetherness must be seen tangible and available for those oppressed in poverty, so that they can find an assurance that they can also rise. We are not talking about bailouts or handouts, but a Christ-like kindness to lift them up to a higher ground, so that they can start afresh from the rock that is higher than them. So, isang bagay po na makita natin, sabi ni James, James 1:9-11, bago po pala yun, ayun pong sa Psalm 61 verse 2. From the end of the earth I call to you when my heart is overwhelmed and weak. Lead me to the rock that is higher than I, a rock that is too high to reach without your help. At dito po sa James 1:9-11, the believers in your group who are poor should be happy. Why? Because God says that they are valuable to Him, and the believers who are rich should also be happy. Why? Because God has shown them that they are not so great. Rich people should remember that they will die, like a wildflower quickly dies in the same way. In the same way, rich people will die when they are busy in their work. Then they will have nothing. So pantay-pantay lang po ang pagkakalikha sa atin ng Panginoon, at makita natin na ang bawat isa ay may panahon po na magtatapos ang ating buhay dito sa daigdig. At kung paano naibahagi ko nga nung linggo, excited na ba kayo na umuwi? Kung alam po ninyo kung ano yung daratnan nyo at yung makikita nyo si Jesus ng mukhaan, meron kayong mansion, yun kung faithful kayo sa pag-o-honor sa Panginoon, at yung pong makita natin na nais ng Lord, makasama po tayo.
Pero meron pang trabaho dito sa lupa bago yung kanyang, sabi nga kung paano dadagitin niya tayo sa ulap, then meron pang 1,000 years na dito tayo sa lupa para patuloy pong yung sabi nga po ng isa napakinggan ko, nais ni Satanas kasi malapit na yung kanyang oras na talagang mahihiwalay na siya sa Panginoon. So nandito siya sa lupa, naghahanap ng kadamay na kasama niya pupunta sa impyerno. At makita na nais po niya, lalo na, yung mga taga-mundo hindi na niya intindihin yon. Nais niyang makuha yung mga naniwala kay Kristo. Kaya kailangan po magpatuloy tayo na maniwala at magtiwala sa Panginoon at gawin yung kanyang mga kalooban. Pang-anim ay yun pong role models. Resources of role models. So those who live in poverty need to see and know someone who has made it in God's righteousness. They must have a relationship with these people whom they admire and respect. At dito po, makita natin na yung pong mahaba-haba po itong babasahin natin, pero ito na po yung lahat upang ating makita po natin. Sa Ephesians 4:21-22, hindi ba't alam na ninyo ang tungkol kay Jesus? At bilang mga mananampalataya niya, hindi ba't naturuan na kayo ng katotohanang nasa Kanya? Kaya, talikuran nyo na ang dati ninyong pamumuhay dahil gawain ito ng dati ninyong pagkatao. Ang pagkataong ito ang siyang nagpapahamak sa inyo dahil sa masasamang hangarin na dumadaya sa inyo. Baguhin nyo na ang inyong pag-iisip at pag-uugali. Ipakita nyong binago na kayo ng Diyos at binigyan ng buhay na matuwid at banal katulad ng sa Diyos. Ephesians 4:28-29, ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw, sa halip ay maghanap buhay. Maghanap buhay siya ng marangal para makatulong din siya sa mga nangangailangan. So makita po niya dito, yung magnanakaw, huwag nang magnakaw, kundi maghanap buhay para yung marangal na hanap buhay, para makatulong din siya. Hindi yung para masustain lang niya yung pamilya niya. Pero makita po natin, para makatulong din siya sa mga nangangailangan. Ibig sabihin, yung tinanggap niya na mga pagbabago, patuloy niyang maibahagi sa iba na nangangailangan upang yung ibang natulungan niya, nabigyan niya ng pag-asa o nakita ang kanyang pagbabago sa kanya, ay patuloy po niyang ma-disciple. So doon po, papasok din yung discipleship. Kung mahirap ka, kaya mo mag-disciple. Mag-aral ka lang. Alamin mo lang. Okay, magkaroon ka ng memory verse. Magbasa ka ng Bible. Sabi nga po, huwag kayong magsasalita ng masama, kundi iyong makabubuti at angkop sa sitwasyon para maging kapakinabang sa nakakarinig. So, isang bagay na makita natin na sa atin pong pagtingin sa mga role model, bakit ka ba naging Kristiyano? Sino ba yung tinignan mo nun? Sino ba yung nakita mo? Yung pong pagiging yung accessibility natin sa kanila. So, inaalaw po natin na sila ay patuloy na ma-challenge to model, yung pong challenge to model their lives according to the pattern na nakikita or set forth by these role models. May mga hinahangaan po ba kayong tao or mga Kristiyano? So, isang bagay po na sabi ka nga, they can learn the practical aspects of how to do it accurately. So, yun pong mga mahihirap na gustong umangat ang buhay nila. Huwag manatili dun sa kahirapan. They can be mentored to success if those role models can provide a bridge of a tangible relationship with them for them to start the journey out of this oppressed state. Minsan, mas madali pang tumulong sa mga kaibigan o hindi mo masyadong kilala kaysa minsan sa pamilya mo, di ba? Pero makita po natin na merong ibibigay ang tao talaga sa iyo.
At kung meron ka namang tinanggap na at nakikita mong tinutulungan ka ng iyong mga kapamilya, magpatulong ka ng maayos at gawin mo ng maayos. Hindi yung sarili mo pa rin yung sinusunod mo, sarili mo pa rin yung pinamamahala mo sa buhay mo. Dahil feeling mo, ayaw mo magpasakop sa kanila. Nakakatanda or nakakabata man sa iyo. Okay? So, yung pong way ng ating pong pagsasabi sa kanila ng katotohanan na kanilang matatanggap. Kaya nga sabi, pag nagsalta ka, yung mapapakinabangan. Hindi yung nagsasalta ka dahil galit ka, o gusto mo sila mabago, kaya lang yung pamamaraan mo ng pagsasabi, hindi maayos. So, hindi rin sila maaakit na or mahihikayat na patuloy na mabago yung kanilang kabuhayan. So, isang bagay po na makita natin na those who are successful must inspire others so that this message of hope is instilled into the hearts of those in poverty. This hope that they can do it because someone else is successful, is watching, teaching, and leading them to strike home. Sabi nga po, kung paano yung pag-share ng gospel, wag mo lang basta sharean, pero bring them to Christ. Yun po, na hindi lang na-share ko na yung kantuan, na-share ko na yung ganyan. Pero bring them to Christ. Talagang kasama yun na maglalakad tayo o kasama natin silang sa paglalakad upang patuloy nilang makilala ang Panginoon. So, we are anointed to preach the good news to the afflicted. So, Ephesians 4:30-32, at huwag niyong bigyan ng kalungkutan ang banal na Espiritu ng Diyos, sapagkat ang banal na Espiritu ang siyang tanda na kayo'y sa Diyos, at siya ang katiyakan ng kaligtasan niyo pagdating ng araw. Alam niyo na ang anumang samaan ng loob, galit, pag-aaway, pambubulyaw, paninira sa kapwa, pati na ang lahat ng uri ng masasamang hangarin. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Kanino? Kanino po kayo magiging maawain? Sa isa't isa. At magpatawad kayo sa isa't isa gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo. At kasama po na sabi nga yun pong atin pong pangpito ng resources na kailangan para po ma-break natin yung poverty ay yung knowledge of hidden rules. So, sabi nga, ano ba itong may natatago pala So, hidden rules in every class of society, mayaman o mahirap, middle class, or kung ano pa man, meron po, nag-i-exist po yan sa bawat class ng society and not just the poor. Hidden rules are salient or yung pong napaka-importante unspoken understandings that cue the members of that group that a certain individual does or does not fit in the group. So kasama po nito na minsan yung mga mahihirap merong kaisipan na hindi ako kabilang dyan. Yun sana po, kung tama yung pananaw nila na hindi sila makarelate dun sa mga pinag-uusapan, hindi sasama yung loob nila. Kundi hahanap siya or talagang mapabibilang siya dun sa grupo na kung saan ay may common interest. So, isang makita po natin, sino ba yung kasundo mo? Sino ba yung nag-i-enjoy ka sa kanyang company? Hindi kasi ako pinapansin O di ikaw mamansin. Hindi naman po sa lahat ng pagkakataon ay lagi ka maghihintay na merong bumati sa'yo, di ikaw ang maunang bumati. Ikaw ang unang ngumiti. Huwag yung hahanapin mo agad na dapat. Yan. May mga mentalidad pong ganyan minsan lalo na yung mga mahihirap. Pero makita po natin, hindi natin pwedeng i-judge ang bawat tao. Ang Panginoon po ang nakakakita sa ating puso at kung bakit po natin itinatrato. Baka hindi mo alam, meron palang may mental illness pala yan or kaya ay may mga disability. Sabi ko nga po, ako'y malimit sa ganyan na napapagkamalan. Lalo na pagka nakita po nila, ang bilis kong mag-asikaso. Kumbaga late akong dumating, nauna sila, pero nauna akong tinatawag. Hindi naman kasi nila alam na may hawak kong PWD ID.
Pero hindi ko kailangan ipagtanggol yung sarili ko sa kanila. Gobyerno po ang may patakaran nun. So, there are hidden rules about food, dress, decorum, etc. Generally, in order to successfully move from one class to the next, okay, from poor to lower class to middle class, yung mga ganon, upper class, it is important in a mentor from the class to which we wish to move to model and teach us these hidden rules. Oh, wag kang kakain na ano, ang laki ng laki yung bibig mo. Baka pagkaingin na nga mo talagang kasya yung isang, di ba? May mga ganon. Ewan ko sa inyo yung mga kainan. Yung iba kinakamay, may kasama pala doon na napakadelikado pagka ganong kinakamay. So, aalamin din po natin. And even yung sabi ko nga, pag sinunod ko talaga yung aking pagkain, yung meal plan na binigay sa akin ng nutritionist, biniro ko nga si Dilini, biro mo yung karning kailangan kong kainin kasing laki lang ng kahon ng posporo. Wala na akong makitang kahon ng posporo. Yung malaking posporo. Hindi po. Yung talagang ganun. Sabi ko, Lord, ganun lang ba yung kailangan kong kainin? O kung gusto kong mabuhay pa ng maayos ang aking physical na katawan, kailangan ko ng sundin. Even yung mga servings sa mga prutas, gaano lang karami yung dapat kong kainin. At even yung saging na saba na paborito kong kainin ng hilaw, yung pala dapat kailangan ilaga pa. Nako. So kung gusto kong mabago yung aking kalusugan, kailangan ko sundin yung meal plan. So ganun din po tayo. Gusto natin mabago yung ating buhay. Ito lang po, yung mga resources pa lang na makita natin na kinakailangan natin. So ito pong kasama sa hidden rules or this unspoken but valued code of behavior is the signal that let others in the class know that we are in and assimilated. This code of behavior and belief system exists even among the rich, and those who want to enter in must read these hidden rules and behavior patterns so that we can enter their territory. So kung gusto mong mapabilang sa mga nagsusumba, o di mag-aral ka magsumba. Ako noon pa hinihimok pero talagang hindi ko porte yun. Kaya mag-isa na lang ako nag-exercise dito sa loob ng bahay. So, believe in what God has put into your heart and you will soon see the reality of it. So, ito po yung pangatlo sa kinakailangan pong nating maunawaan at patuloy na hangarin na mabago po tayo upang yung pong true wealth creation ay malakaran po natin bilang mga Kristiyano. Hindi lang po sagana tayo sa faith. Maganda yon. Hindi lang puro prayerful tayo. Maganda rin yun. Pero nais po ng Panginoon, malakaran din natin kung paano tayo makakapag-create ng wealth. Ano man po yung edad natin. At ayon sa kakayahang binigay sa atin ng Panginoon. So, nawa po ay patuloy nating alalahanin. Kailangan natin itong mga resources na to upang matulungan tayo sa pag-angat sa ating kabuhayan. At kung tayo po ay nakakaangat na sa buhay, mas lalo pa tayong mapaangat. Kinokonek po tayo ng Panginoon sa mga makakatulong sa atin. At kung paano po na ikinokonek tayo sa mga taong makakatulong at makakatuwang natin. Makakatulong at yung pong makakatuwang sa pagpapatupad at pagsasagawa ng mga trabahong ibinagkakatiwala ng Panginoon sa atin, makikita po natin na patuloy nagagawa ang Panginoon sa ating buhay. At sa susunod po, makikita natin yung biyaya ng Panginoon sa grace of giving. So tayo po'y manalangin. Heavenly Father, salamat po sa iyo pong mga salita at sa iyo pong katotohanan. Dalangin ko, Panginoon, na lahat ng resources na kinakailangan po ng iyong mga anak
upang mula sa kahirapan ay patuloy pong umangat ang aming kabuhayan. Matanggap po ng bawat isa ayon sa kanilang kakayanan na patuloy pong maisagawa ito sa kanilang buhay. Yes, Lord, we believe na hindi mo kalooban na manatili kaming mahirap, manatili kaming nangangailangan. And we acknowledge, Lord, it is your presence in our lives na patuloy pong magbabago sa aming buhay. You can see our heart, you can see our mind, you know our motives, O God. Kung meron man po sa mga nakikinig na aminado na po sila na may mga pagkakamaling nagawa sa pagiging manager nila ng iyong pinagkatiwala, Lord, enlighten them, encourage them, Panginoon, na pwede pang magbago kung hahakbangan po nila ang mga instruction na ipinagkakaloob mo. At dalangin ko, Panginoon, higit mo pang i-reveal ang sarili mo sa bawat isa sa amin na nagtitiwala, Panginoon. Salamat po, Lord, that you will raise up kingdom suppliers na patuloy, Panginoon, na magpapalaganap ng iyong salita, ng iyong kabutihan, na kung paanong binago mo po ang buhay ng bawat isa mula sa kawalan, pag-aangat mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. At hindi po tinitignan lang kung ano yung wala sa kanila. Marami ka nang binigay sa amin, Lord. Marami ka pang gustong ibigay. Kung makikita mo ang puso ng iyong mga anak na willing magpasakop, Panginoon, sa iyo. At from pagiging believer, maging children of God. Salamat po, aming Ama sa Langit, sa iyo pong kabutihan, biyaya at gabay. Pagpalain mo po ang bawat isa at patuloy po nilang tanggapin ang biyaya mo, ang kapangyarihan mo upang magbago ng buhay, mag-transform nito at maging ng kanilang kabuhayan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Salamat sa isang matatag na iglesia dahil ito ang iglesia mo, aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Pagpalain niyo po at patuloy na i-bless ang bawat isa sa pangalan ni Jesus.